Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. DJ Lindsay, sana mabasa niyo po itong story ko. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Hihingi lang po sana ako ng advice. I am 31 years old at ang boyfriend ko po is only 19 years old. Yes, malaki po ang agwat ng edad namin. Pero 2 buwan pa lang po kaming in a relationship. Imagine, DJ Lindsay, hindi ko alam na sa edad na 31, dito pa lang po ako mai-in love sa isang 19-year-old guy. Sa unang buwan po namin, nakagawa agad siya ng isang kasalanan. Cheating. Niloko niya po ako. Alam kong mali at siguro tataas yung kilay ng iba when I say na madali ko po siyang pinatawad. Naging kami ulit at minahal ko siya ng mas lubos pa. But here is the problem, DJ Lindsay. Every time na may pagtatalunan kami, hindi ko maiwasan na ibalik yung ginawa niyang panloloko sa akin. Sa tuwing mag-open up ako ng feelings ko, pakiramdam niya daw, nakikipag-away ako sa kanya. Pero paulit-ulit ko pong pinaramdam sa kanya at sinabi din sa kanya na kailangan ko rin po ng assurance. Assurance na ako lang ang mahal niya. Assurance na hindi niya na ako muli lolokohin pa. Feeling ko, DJ Lindsay, binabaliwala niya lang po o ini-invalidate niya po ang feelings ko. At wala po akong karapatan na magtampo. Lagi niyang sinasabi na umalis daw ako. Kailangan ko raw lumayo. Dahil palagi na lang daw akong nag-overthink sa relasyon na ito. Dahil daw sa attitude ko na yun, baka masira kaming dalawa. What should I do? Pakiramdam ko hindi ko kayang mawalay sa kanya. At hindi ko siya kayang iwan kasi mahal ko na siya. Pero nakakapagod po, DJ Lindsay, kasi deep inside, hindi ko na po magawang i-open up sa kanya yung hinanakit ko. Kasi feeling niya, gusto ko lamang ng away. Feeling niya, masyado lang akong nagdadrama at nag-iinarte. As of now, DJ Lindsay, okay naman kami. But deep inside me, I am broken. Nagsasuffer pa rin po ako sa nagawa niyang panloloko sa akin noong unang buwan naming dalawa. Hindi ko po magawang kalimutan dahil never pa kaming nag-usap ng masinsinan tungkol dito. At tulad nga ng sinabi ko, hindi niya ako kahit kailan binigyan ng assurance na hindi niya na uulitin yon. At ako lamang ang mahal niya. DJ, I just need help. Ako nga po pala si Gracie.
At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa Bagong Kapuluan. Check your time, mga mahal ko, pangga ko, baby ko. 15 minutes after 9, 9:15 na po ng nagmamagandang umaga. Kamusta ka naman? Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Ang DJ na pang-5 sa medical. Pang-5 tayo, B. Oo, pang-5 ako kanina. Nakakain na rin ako. Oo, I'm so happy. After ilang oras ng fasting, 12 hours of fasting, nakakain din sa wakas ang bakla. Wow! Kayo din ba? Feeling ko karamihan ngayon nagme-medical din. Oo, yung ibang mga opisina, ganyan. Kaya ang nipis ng boses ko ngayon. Oo. Alam mo yun, pag gutom na gutom ka, yung parang walang lumalabas na boses sa'yo. Ganon ka rin ba? Kasi ako ganon ako. Kapag, alam mo yun, nahihirapan ako magsalita, ganyan. Ang hina ng boses ko. Alam ko, nagutom ako, ganyan. Kasi minsan hindi ka alam yung sikmura mo. 'Di ba? Yung iba, magugutom sila pero ang nararamdaman nila is, 'di ba, masakit yung ulo, ganyan. Pero hindi humahapdi yung sikmura nila, ganyan. Ikaw ba? Lahat ng signs nararamdaman ng pangga natin ay, yung totoo ba? Sakit ng ulo, sakit ng sikmura, ganyan. Nahihilo na, ganyan. Lahat na lang naramdaman niya. Magkakaiba talaga tayo eh. Pero, iba rin yung pakiramdam na hindi ka binibigyan ng assurance ng boyfriend mo. Ibang sakit yun, B. Yung tipong parang araw-araw, di ba, kumakapa ka lang sa dilim dahil hindi mo alam kung, di ba, uulitin niya ba yung pagkakamali niya sa'yo o baka naman hindi na, last na yun, wala nang ulit-ulit. Oo, ganyan. Pero meron ba talagang kinalaman yung maturity ng isang tao when it comes to, you know, being able to give assurance doon sa jowa mo? Tapos, may kinalaman ba yung edad sa pag-intindi sa feelings ng partner mo o ng jowa mo? Halika na, i-message mo na sa akin kung anong nararamdaman mo doon sa tanong ko na yon. And if ever meron kang gustong sabihin dito sa ating letter sender na si Gracie, please, you are so welcome, mahal ko. Halika na, sabihin mo na yan. Walang bayad to, be. Oo. Basahin natin dito yung komento at kung anong masasabi mo sa facebook.com/energyfm1067. Okay? Okay. Okay. Hello po muna sa lahat po ng mga nakatutok na po sa atin dyan sa areas po ng San Juan at saka sa area po ng Mandaluyong. Magandang umaga po sa inyong lahat. And binabati rin po natin ng isang magandang umaga yung mga pangga natin na nandyan po sa opisina. Pero alam mo yun, silently nakikinig po sa atin. Nasa background tayo. Tapos alam mo, tuloy pa rin sa mga ginagawa nila. In their head or in their mind, sumasagot sila na, naku, syempre, di ba? Yung mga sarili nila, mga opinion sa buhay tungkol sa kwento. Pero di sila nagko-comment. Passively, nakikinig lang sila. Napapaisip lang sila sa mga posibleng sagot, di ba? Wow! Sabi dito ni Cha Mitch, di ba? Good morning, DJ Lindsay. Ako naman po, pag gutom, mainit ulo ko, di ba? Tapos ikmura ko parang kinakalkal na po talaga. Nakakaloka. Sabi naman po ni Marky Baldo. Hello naman po sa Baldo family. DJ Lindsay, sa letter sender natin, need niya ng pakawalan yung guy na yan. Kasi from the start, nag-cheat na siya. Sabi nga nila, once a cheater, always a cheater. Oy! Tapos, mabati naman po mga ka-work ko, Team Net na naka-RTO na laging nakikinig. Sina KM, sino to? KM, Ange, Brian, Mac, Daph, Bob, especially po sa pinakamaganda na Team Net na si Donna. Hello! Musta ka naman dyan? Naka-energy na ba ang lahat? Oo, bigla na lang nagsasalita ako. Sorry na. Sabi naman ni Alicia Guevara, hay nako, ang bata ng jowa mo eh. Ikaw ang dapat umunawa. Ano ka ba? Bakit kasi nagjowa ka ng napakabata naman, ate? Nasermonan ka patuloy. Hello naman din kay Lorenzo Villafuerte. Sabi naman po ni Marilyn Timbol, once a cheater, always a cheater. Deserve mo better. Hello from Santa Pampanga. Hello. Saan yung Santa Pampanga? Santa Lindsay? Hoy! Hindi ka magiging Santa. Kakaloka ka dyan. O, dali mag-comment pa kayo dyan, ha? Pero ako, ang feel ko lang,
it helps talaga kapag pareho kayo ng maturity ng partner mo, di ba? Level kayo ng maturity. Kasi, di ba 19 years old, parang dyan pa lang siya pa-explore eh. Kumbaga, pa-experience pa lang siya ng mga bagay-bagay na ikaw, na-experience mo na. Di ba? So, hindi ka pwede mag-expect na yung maturity mo or yung pag-intindi mo sa mga bagay, ka-level ng pag-intindi ng jowa mo, di ba, na 19 years old. Tapos ikaw 31 pa lang. Di ba? So, it helps din talaga na, tulad nga ng sinabi ng letter sender natin, mas unawain mo siya. Kasi, marami ka ng experiences tapos siya papunta pa lang doon getting there pa lang 'di ba? So, 'yun lang yung masasabi ko doon. And siguro yung cheating hindi 'yon para sa akin valid dahil lang sa 19 years old siya or 31 years old ka na, hindi 'yon kasi when you cheat, 'di ba? Parang binabastos mo yung partner mo, 'di ba? Once na nag-decide ka na ay lolokohin ko 'to, ganyan. Ay makikipag-chat ako sa iba, ay makikipagkita ako sa iba. It's one way or disrespecting your partner. Pagbabastos na agad 'yan para sa akin. So wala yan sa edad kasi kapag bastos ka. 'Di ba? Mapabata ka matanda, ganyan. Kapag chinus mo na bastusin yung partner mo, gagawin mo lang talaga yan. Sino pa yung mga nandito? Sabi dito, nako, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yan, maghanap ka ng ka-level ng isip mo. Hindi yung bata na kailangan mo pang gabayan dahil hindi niya pa naiintindihan ng mga bagay-bagay. Grabe ka naman dun sa hindi naiintindihan ng mga bagay-bagay. Siguro, gusto kong isipin na siguro 31 years old ka na. So, kailangan kahit pa paano ma-impluwensyahan mo siya sa way ng pag-iisip. Although hindi mo yan ma-force sa kanya. Mahirap, di ba? Kasi lalo na yung mga bata ngayon, lalo pa lalaki. Kumbaga 19 years old, dyan pa lang sila nagde-develop ng mga judgments nila, reasoning nila, ganyan, may sarili silang paniniwala di ba? So, sana mahila mo siya doon sa magandang daloy ng mga bagay-bagay, 'di ba? Sa magandang way, pero kasi mahirap. 19 years old ako, teenager, nakakaloka. Sabi ni MSNI Ron, good day, wag puro puso, gamit din ng isip, saka never ask for assurance. Dapat pinaparamdam niya yon sa'yo. 'Di ba? Kailangan mo kasi talagang ipaintindi sa 19 years old. Sorry na. Pero may mga 19 years old na matured na mag-isip ha. Nasa environment din nila yan Kung paano sila ni-raise ng kanilang pamilya, ng mga tao sa paligid nila, di ba? Doon naniniwala ako. So, hindi mo pwedeng i-expect, tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo pwedeng i-expect yung the way of thinking mo na pareha lang ng way of thinking ng boyfriend mo kasi nga magkaiba kayo ng edad. Buti sana kung mga 3 taon lang, 'di ba? 2 taon yung difference ng age ninyo, but hindi 31 to 19 19 to 31, medyo malayo-layo mga ate, mga kuya, 'di ba? Oo, so mahihirapan ka, hindi ito yung first time na magsa-struggle ka. Pero marami pang darating dyan, but then again, it's a choice. Kung talagang mahal mo yung boyfriend mo na yan na 19 years old, well, mas pipiliin mo na intindihin siya. Kasi gusto mo magstay dyan di ba? So, iintindihin mo talaga siya. Tapos, humarap ka ng avenue para ipaliwanag sa kanila or sa kanya pala kung ano yung love language mo. Wow! Kung ano yung gusto mong maramdaman sa relasyon na yan. 'Di ba? Kasi kung talaga nararamdaman niya na nakikipag-away ka lang kapag every time na ine-express mo yung nararamdaman mo, definitely may mali sa kanya, 'di ba? So baka naman mamaya yung approach mo is hindi rin tama, 'di ba? Baka naman mamaya masyadong malakas yung boses mo, ganyan. Tapos nandidilat yung mata mo kahit nag-e-explain ka, ganyan, or 'di ba, minamadali mo siya. So baka kailangan ng ibang approach, 'di ba? Anyways, 2 months pa lang kayo, so there's still a lot to learn sa inyong relasyon. Hindi yan namamadali, no? It's a long way to go. Mahaba pa ang inyong tatahakin. Kung gusto mo talagang magstay with that guy, mas maraming pag-intindi, 'di ba? Mas maraming pag-intindi, pag-unawa. Kasi alam mo, ang relasyon naman, hindi naman tumatagal ng dahil lang sa mahal nila yung isa't isa, nirerespeto nila yung isa't isa. More importantly, tumatagal ang isang relasyon kung marunong magpatawad yung 2 taong nagmamahal. That is so true. 'Di ba? Kapag marunong magpatawad yung babae at saka yung lalaki sa mga bagay na nagagawa na hindi tama ng isa't isa, tatagal ang isang relasyon. Di ba sa mga kwento nga ng mga nanay at tatay, yung mga lolo at lola, yung lolo mo, ang daming kalokohan nung unang panahon, ganyan. Oo, lahat na, ginawa, naramdaman ko na lahat sa lolo mo.
Pero sila pa rin ang magkasama. Kasi marunong magpatawad si Lola. Kasi she chose to forgive Lolo. Wow! Diba? Kasi kung hindi, wala kayo dyan. Diba? Wala, hindi sila magsasama ng ganun katagal. So very important na marunong magpatawad. Diba? Yung isa't isa sa mga pagkakamali at shortcomings ng isa't isa. Kasi kung hindi kayo tatagal, ngayon pa lang maghiwalay na kayo para hindi kayo nagsasayangan ng oras at ng effort. Diba? So, choose to forgive. Diba? Not unless ayaw mong magmukhang syungangers, not unless gusto mo ng mas mature na, alam mo yan, partner, then break up with him. Iwanan mo siya. Pero kung gusto mong tumagal kayo, mas maraming pangunawa, mas maraming pagpapatawad ang kailangan. Diba? Hello kay Alchilin Remulta. Sabi dito, magpatawad kahit masakit? Siyempre, girl! Kailangan mo magpatawad kahit masakit, kahit sobrang sakit pa yan. Mas pipiliin mong magpatawad. Ano mas importante? Yung sakit na nararamdaman mo o yung relasyon? Yung fact na magkasama kayong dalawa? Diba? Hindi porket nasaktan ka, i-break mo na yung isang tao. Diba? Naaatim ba ng isip mo at ng puso mo na sa pagkakamali niya at sa pagtayo niya ulit mula sa kasalanan na yun, iba na yung kasama niya? O naghahanap na siya ng ibang kasama? O baka naman mas gusto mo na sa pagtayo niya mula sa pagkakamali na yon, ikaw pa rin ang kasama niya. Wow! Diba? Kailangan mong mamili. Is it your pride over the relationship or is it the relationship over your pride? Kailangan mong mamili. Yung sasabihin ng mga tao o yung nararamdaman mo. Diba? Yung puso mo o yung mga bibig ng ibang tao. Diba? So, you decide. Ano mas importante? Yung tao na yan o yung pride mo? Diba? Yun. Sabi pa dito ni Calvin, good morning DJ Lensay, lagi po ako nakikinig sa inyo. Ang galing nyo kasi mag-advise. Aww! O sino babatiin? O, sabi na nga ba may babatiin. Niloloko mo lang ako eh. Pa-shoutout po sa asawa ko sa Dubai, Mona Lisa Neri, mahal na mahal ko po siya. Aww! Sabi naman ni MSNI ulit, huwag maging historya na balik ng balik sa mga issue na tapos na. Ay! Sorry na. Mga babae kasi mga ganyan talaga mga babae. Pero it takes also a very matured person at to realize na hindi dapat na talaga binabalik yung mga pagkakamali ng kahapon. Kasi kung patuloy lang ninyong babalikan, sana hindi na rin kayo bumalik kasama yung tao na yan. Diba? Kasi ang mangyayari, susumbatan mo lang siya ng susumbatan sa pagpapatawad na ginawa mo. Diba? Lalo na kung sobrang laki at extreme ng pagkakamali na nagawa niya. Tapos you chose to forgive. Kasabay dapat ng forgiveness is yung idea or yung pagpili mo doon sa idea na hindi ko na dapat balikan yung pagkakamali niya because we should start anew. You know, this is a new chapter, this is a new page. Wow! Yan lang. At sa lahat naman po na nakagawa ng kasalanan, no? Oo, baka naman gusto nyong, di ba, i-compose din yung sarili ninyo at piliin din na intindihin din kami kapag nagkakaroon kami ng episode at nababalikan namin yung mga ginawa ninyong pagkakamali sa amin, no? Baka nakakahiya naman sa inyo. Nag-forgive na nga kami tapos hindi kami pwedeng magkaroon ng episode ng, alam mo yung pagbalik sa kahapon? Huh? Dahil lang we chose to forgive you guys. So there will be episode talaga na talagang, alam mo yun, puputok ka pa rin. Diba? Talagang mababaliw ka pa rin, maiinis ka pa rin. Talagang mag-flashback sa'yo yung mga ginawa sa'yo ng asawa mo o ng jowa mong panloloko, diba? But then again, nagkamali ka eh. So, intindihin mo rin yun. At diba, pagtiisan mo rin yun kung nagkakaroon kami ng episodes. So, kailangan mo lang kaming sabihan ng mga katagang I love you, I'm so sorry again, pasensya na mahal. Sabay, alam mo yun, sabay yakap, ganyan. There goes assurance na hindi na ulit ito mauulit, na hindi ko nagagawin ito ulit, diba? Mahal na mahal kita, patawarin mo ko sa nagawa kong kasalanan. What do I do to make it right? Mga ganyan. Diba? Parehong magtiis. Diba? Dahil lalong-lalo na nagkamali ka, pagtiisan mo kung anong meron yung asawa mo, diba? 9:31 ng umaga, Pangga, syempre naman, thank you so much, Gracie, for sending in your story dito pa sa Lihim ng Liham. Once again, ang oras natin sa buong kapuluan, 30 minutos, makalipas po ang alas 9 ng umaga, 9:30 on the clock, giving you something from